what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Pinalakas nga po ni Calvin Oftana ang signal ng talk and text tropang Giga matapos ang kanila pong repeat win kontra sa kanilang sister team na Meralco Bolts. Sa second game naman po isinalbagad ni Shabazz Mohammad ang Magnolia against sa Tira Firma Jeep sa kanya pong unang laro kasama ang kanyang bagong kupunan dito sa PBA, ang Magnolia Chicken Templados. Bago naman po ang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at Raynor Shine Elasto Painters. Ito po ang sinabi ni Coach Tim Cone para sa kanilang magiging bakbakan mamaya. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa bidyong ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Pinangunahan nga po ni Calvin Oftana ang talk and text tropang Giga matapos pong magsalpak ng kanya pong 25 points, 7 rebound, 3 assist. Sapat yan para tulungan ng kanyang kupunan na talk and text tropang Giga na umiscore ng 108 at kontra sa 99 ng Meralco Bolts, ang kanila pong sister team sa pagpapatuloy ng 49 season ng PBA Governors Cup. Na-sweep nga po ng talk and text tropang Giga ang kanila pong group stage match laban sa kanilang sister team na Meralco Bolts, ang Philippine Cup champion, matapos nga po nilang manalo noong pong August 22, 93-73. Kontrolado nga po ng talk and text tropang Giga ang buong laro matapos pang umabot sa 14 points ang kanila pong kalamangan. 34 ang talk and text, 20 ang Meralco Bolts sa ikalawang quarter po ng nasabing bakbakan. Narito po ang mga players na nanguna sa dalawa pong kupunan mula sa talk and text tropang Giga. Pinangunahan ng best player of the game sa 25 points ni Calvin Oftana. Sinundan po ng kanila pong import na si Ronde Hollis Jefferson na nagtala ng kanya pong 22 points. Katulong din po dyan ang 16 points ni Kim Aurin, 12 points ng veteranong si Jason Castro, 11 points mula sa sentrong si Poy Eram, 9 points mula kay Roger Ray Pugoy, 9 points din mula sa veteranong si Kelly William, at ang bagong miyembro ng talk and text tropang Giga na si Reynang Batak nag-ambag ng kanyang 4 na puntos. Sa Meralco Bolts naman po, pinangunahan sila ng kanila pong import na si Allen Durham sa kanya pong 26 points. Kasunod niya po dyan ang 23 points ni Chris Newsome, 12 points mula kay Quinto, 12 points din po mula sa kanilang rookie na si Cancino, 10 puntos mula kay Banchero, 8 puntos naman mula kay Karam, 4 na puntos mula kay Pasaol, at 4 na puntos din ang nanggaling kay Rios. Sa second game naman po tayo, Magnolia at Tira Firma Jeep. Nagsalpak nga po ng isang matapang na step back 3 points ang rookie po ng Tira Firma na si Paulo Hernandez para sa 98-97 lead ng kanya pong kupunan na Tira Firma Jeep sa 15.6 segundo ng bakbakan para sana sa kanilang unang pagkakataon manalo sa kasalukuyang PBA Governors Cup. Ngunit binigo siya ng bagong import ng Magnolia Chicken Templados na si Shabazz Mohammad para sa Tira Firma. Agad pong sinagot ni Magnolia new import Shabazz Mohammad ng isa pong runner shot na mayroon pa pong 8.1 segundo na natitira sa nasabi pong bakbakan para muling ibalik ang kalamangan sa kanya pong kupunan na Magnolia Chicken Templados. 99-98, sapat na po yan para ipalasap sa Tira Firma Jeep ang kanila pong ikapitong sunod na pagkatalo sa kasalukuyang PBA Governors Cup. Sa nasabi pong laro, wala nga po si veteran center ng Tira Firma na si Christian Stan Hardinger dahil mayroon po itong iniindang injury. Narito po ang scoring ng magkabilang kupunan. Sa pangunguna nga po ng Magnolia sa kanila pong 99 points, pinangunahan sila ng kanila pong bagong import na si Shabazz Mohammad na mayroon pong 20 points, at ang tinanghal na best player of the game na si Sib Lucero mayroon pong 17 points. Veteranong si Calvin Abueva nag-ambag ng 15 points. 9 points naman po mula kay veteran Paul Lee. 9 na puntos din po dyan nang galing kay Cherry Kahamnisi. 8 puntos kay Ian Sanggalang. 8 puntos din ang galing kay Aris Junicio. At 7 puntos ang nanggaling naman kay Mark Andy Baroka.
At ang 98 points naman po ng Tira Firma Jeep ay nanggaling ang 32 points sa kanila pong import na si Antonio Hester. Katulong ang veteranong si Kevin Ferrer na mayroon pong 18 points at isa pang veterano si Stanley Pringle na mayroon pong 17 points at ang rookie nga po na si Paulo Hernandez ay nag-ambag ng kanya pong 7 points. Katuwang po dyan ang 6 na puntos mula kay Tommy Olivario, Aldrich Ramos na nag-ambag ng 5 puntos, Adrias Kahilig nagbigay naman ng kanyang 3 puntos. Tingnan po natin ang maikling sinabi ni Tira Firma Jeep rookie Paulo Hernandez na siyang tumira sana ng winning basket. Pero hindi nga po yan pumasok. Narito po ang sinabi ni Paulo Hernandez sa ulat ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Lesson learned uli. Talo pero learning experience. Learning experience, naalala ko dito si Coach Chot Reyes sa kanyang learning experience. Para sa amin, short kami sa tao, maraming injuries, kailangan mag-step up. Sinabihan ako ng coaches na walang players, so I need to step up. Talaga along with Tommy Olivario, kasama ang mga veteranong sina Kuya Kevin Ferrer, Kuya Stanley Pringle, nandoon naman to support our import. Sabi nga po yan ni Tira Firma Jeep rookie Paulo Hernandez. Eto, pag-usapan naman po natin ang Barangay Ginebra San Miguel at Rain or Shine Elasto Painters. Mamaya nga po ang inaasahang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Rain or Shine Elasto Painters. At inaasahan nga din po ni Barangay Ginebra San Miguel head coach Coach Tim Cone na isang umaatikabong laban ang laban nila mamaya sa Elasto Painters. Sa nauna nga pong bakbakan ng 20 kuponan ay nanalo nga po dyan ang Elasto Painters. Sa team standing, nangungula din po ngayon ang Elasto Painters sa kanila pong group na ito pong kasalukuyang PBA. Ito nga po ay rematch ng 20 kuponan matapos ang kanila pong bakbakan sa isa pong out of town game sa Candon, Ilocos Sur sa Candon City Arena. Susubukan nga pong bumawi ng Barangay Ginebra San Miguel matapos ang kanila pong unang kabiguan sa kamay ng mga players ni Coach Yeng Giao noong pong August 24 sa Candon, Ilocos Sur. 73-64 ang kabiguan nga po ng Barangay Ginebra ay hangad nila na bumawi. Hangad din naman ng Rain or Shine Elasto Painters ang mapanatili ang kanilang pangunguna sa team standing ng Group B ng kanila pong 5-1. Tangan po nila ang kanilang 5-1 win-loss record. Gusto naman po ng San Miguel Bio, ng Barangay Ginebra San Miguel na itabla sa 5-2 win-loss record sa kupunan po ni Coach Yeng Giao, ang kupunan naman ni Coach Tim Cone. Dahil nga po dyan, narito po ang sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Gustong gusto ni Coach Yeng Giao na maging underdog. Walang duda tungkol dito. Sa tingin ko, gustong gusto ng bawat coach na maging underdog. Mahirap laging paborito. Mas mabuting ikaw ang underdog. Sa tingin ko, sinusubukan nating lahat na makamit ang pagiging underdog. Nagmula nga po eto pong 2 kupunan sa isa pong yung isang kupunan maganda ang naging panalo at masaklap naman na pagkatalo ang nakamtan na ito pong Rain or Shine ni Coach Yeng Giao. Dahil nanggaling nga po sa panalo ito pong mga bataan ni Coach Tim Cone mula sa Blackwater Bossing, at ang Rain or Shine ni Coach Yeng Giao naman ay galing sa isang pangit na pagkatalo kontra sa San Miguel Beermen matapos magsalpak ng isa pong jumper si 8 times PBA MVP Chunmar Pajardo. Kaya naman inaasahan po natin na umaatikabong laban ang sagupaan po ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Rain or Shine Elasto Painters. Mamaya po yan. Kaya kayo, tatahangin natin mga shooters, kanino ka kakampi mamaya sa bakbakan po ng 2 kupunan. Mag-comment po tayo dyan sa comment section. Diyan po natin yan pag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn. Pero bago po natin tapusin, narito po ang ating shoutout. Shoutout po kina